Pupuntahan ko na po ang kontrobersyal na si Senador Robin Padilla. Ay, ano na naman ang ginawa ni Senator? Well, aside from hindi pa rin siya tumitigil about yung mga West pahayag niya Philippine about Sea. West Philippine Sea. Tapos may picture sila together ni Commodore Tariela sa isang hotel. Kaya Nakita nga, natin. ano ba yan? Okay, lahat ay nagagalit pero sila pala bati-batera. So anyway, aside from that, merong interview ang ating kapatid na si Julius Babaw sa kanyang vlog na Julius Babaw Unplugged. Papalabas din naman yung Unplugged dito sa TV5 at saka sa One News 1 PH. Abangan nyo na lang. Pero ito yung portion noon pong interview ni Julius kay Mariel Padilla. Padinig. Pakinggan nyo. Now, hindi natin masabi kung tutuloy siya, tatakbo pa siya o hindi at this point. Hindi pa siya decided, kumbaga. Na-decided na siya. Decided siya na? Decided siya na hindi. Pero pwedeng magbago yun. Alam mo naman sa politika, di ba? Yes, because also he never really intended to run in the first place. So it changes depending on the situation. Like me, I change. Today. Now, hindi natin masabi. Di hindi pa decided. So basically, it's not final. Para lang sabihin sa inyo, lumabas na rin naman po sa mga pahayagan yan. Hindi pahayagan, sa mga online na sinabi na hindi nga daw tatakbo. Ano yung word na parang they don't deserve us? Ano ba yung... They don't deserve him. Parang ganon. Hindi lang namin nailagay doon. Pero yun yung kino-quote ng ibang mga media orgs. Pero... Ano ba namang playbook pa to hanggang ngayon ba? I mean, very 90s and 80s pa na politiko na parang hindi naman talaga gustong tumakbo pero tumakbo sa sense of heroism ba to na kasi tatakbo na ako kasi kailangan ako ng taong bayan. Tama na. Gawin nyo yun kasi magsisilbi kayo. Hindi dahil sa kung anong mga drama-drama pa yan kung bakit hindi kayo tatakbo o tatakbo kayo. Hindi na ganun ngayon. Kung gusto nyo magsilbi kayo, pero talaga magsilbi kayo. Hindi na yung mga ganyan pa-effect. Totoo naman, nakakapagod din kasi makinig dun sa mga naratibo na sinasabi na nakumbinsi ako, ang dami kasing kumausap sa akin, ipinagdasal ko to, kaya ako nagdesisyon ng ganito. I mean, come on. Kung ayaw mo naman talaga, ayaw mo talaga Exactly, di ba? Kung ayaw mo. Kasi kung talagang kung talagang bukal sa loob mo magsilbi ka, assurance yun for us na kapag ka nalagay ka sa posisyon, magtatrabaho ka ng maigi. So tama na yung mga napilitan lang po ako kasi sinasabi po ng mga kababayan ko tama na. At saka kung alam mong kung alam mong wala kang alam dyan sa trabaho na papasukin na may kinalaman sa interes ng Pilipinas, utang na loob, huwag ka nang tatakbo. In general to wala akong tinutukoy na kahit na sinong specific na tao. In general, kung hindi mo naiintindihan ang trabaho ng isang opisyal ng gobyerno, don't do it. Don't run. Tsaka talagang napipilitan ka, parang hindi naman ata maganda na yung dahilan mo kung ba't ka tumakbo ay napilitan ka. Dahil dapat tumakbo ka para nga magserbisyo. At saka, napilitan. Nakakapikon yung dinadaan-daan nyo kami sa pasayaw-sayaw tsaka pa TikTok para ikampanya yung sarili nyo, ha? Una-una, alamin muna kung ano yung posisyon na tatakbuhan. Kung lawmaking yan, there's a big responsibility about doing laws and making laws. Kaya po, kahit na ayaw natin mang maliit na sana yung mga qualified na pumunta doon. Pero napatunayan ng ilang beses na talaga pagdating doon, parang pumapalya in a way pagdating sa lawmaking. So parang kaya ideally sana ganon. O kaya yung talagang gustong matuto ng lawmaking ang mapunta doon. Kasi kung talagang gusto niya magsilbi sa bayan, maraming ibang mga posisyon na pwedeng takbuhan na talagang diretso kayo makakatulong sa bayan na hindi lawmaking. Or, kahit wala po kayo sa gobyerno, kung gusto nyo talagang makakatulong kayo. Ang dami namang nagpapakita na ganyan ng mga personalities, hindi naman mga government officials, pero nakakatulong. Hello, Angel Locsin. Diba? Angel Locsin, hindi naman official, pero nagkukusa. Walang coverage, hindi ba? Ano ba naman? Ang mga taga-alagang Kapatid Foundation, ayan pa. Kailangan ba nilang tumakbo? Para hindi tumulong? naman. Usually, ang kanilang dahilan dyan ay kailangan tumakbo para meron silang mas maraming resources to help. To help ba yung mga resources? Tigilan ako. Tigilan nyo kami, ha?